Magandang gabi po. Dito naman tayo. Pag-usapan natin po ang survey ng SWS na kung ako tanungin mo ay malapit-lapit din sa survey ng iba. Yan ay kung pagbibigyan ko ng pagtingin na patas at walang daya yung survey na yan. So ang akin lang dito sa ngayon ay although hindi ako complete din naniwala dyan kasi sa Kalye survey ako naniwala. But then, sinabi po ni Ronald Holmes na presidente ng Pulse Asia na nung pinaliwanag niya ang survey nila ay maganda. Ang resulta po ay matindi. Mamaya ko na ipaliwanag sa iyo. Ipakita ko muna yung survey na pinakahuli na ginawa nirelease ng Pulse Asia. Ito po yun. Bukas asahan natin ang survey ng ibang survey firm naman. Ito yung survey ng Pulse Asia. So, number 1 ay si Bongo. So, si Bongo, kung tingnan mo, ay lumaki ang lamang mahigit sa 50% ng boto kuha niya. So, 62. So, in-expect ko to, yung 62.2%, kung sa 60 million, 6 times 6, that's equivalent to 36 million na boto yan, makukuha niya. Tapos si Tolpo bumagsak ng 20 points. So, ang kagandahan nito, yung banat ko kay Tolpo, yung pag-expose ko sa kanya, pagsiwalat ko sa siya ay Amerikano na hindi dapat iboboto, siguro malaking tulong kung bakit bumagsak siya. Naging 42% lang siya, although number 2. Ang dikit din sa kanya si Tito Soto. So, 0.1 lang ang diferensya, 1% lang. Si Bato de la Rosa, 1% ang diferensya. Kumbaga, si Bato at saka si Tito Soto ay technically number 3. Pero kung mas mataas pa kaysa plus 2 and plus minus 2% ang margin of error, ay pwede mo sabihin tabla sa number 2 si Bato, si Tolpo, tsaka si Soto. Kung paniwalaan ko ito. So anyway, pag tiningnan mo ang top 6, kasunod niya ni De La Rosa ay pumasok si Bong Revilla na ayaw kong iboto dahil sa hindi pa siya sinauli yung 124 million na pinapasauli sa kanya ng Sandigan Bayan. Huwag niyo iboto kasi hindi pa sinauli yung 124 million. Pagkatapos si Lacson, ang ayaw ko kay Ping, dati binuboto ko ito. Ang ayaw ko kay Ping is tumatagal na sa Senado, hindi po sapat ang mga ginagawa niya para magiging isang kahanga-hanga siya. So in other words, his usefulness is outlived by time. Bibigay naman sa mga bata. Tapos ang number 7, number 6, second 6, so top 6 ang second 6, ito po matindi po ang labanan mula sa number 7 hanggat po sa number 18. Yan, matindi ang labanan. Actually, hindi lang number 18. Number 20, 24, actually 20, 6 times 24 hanggang 24 candidates. Hanggang top 24 po, matindi ang labanan. Sa ganito pong matindi ang labanan, pwede nating bisitahan kung sino ba yung second 6. Second 6, si Pacquiao number 6, number 7. Si Bam Aquino umakyat sa number 8. Siguro ang taktika ni Bam Aquino, wala siyang inaway kahit sino. Kumbaga, sinulid niya yung boto ng mga kakamping plus ang boto ng mga DDS at saka BBM na bubuto sa kanya dahil hindi naman siya, wala naman siyang inaway kay Chino. Tapos si Amy Marcos lumabas dito na, hindi, mali pala ako, mali. Si Ben Tulfo lang number 7. Bakit hindi ko nakita na maigi ha? Tapos si Lito Lapid number 8. Si Abby Binay number 9. Cayetano Pia number 10. Willie Villame number 11. Si Villar Camille number 12. Pagkatapos, ang number 13 ay si Manny Pacquiao. Nawala ng magic ni Manny Pacquiao. Si Bam Aquino. Sunod sa kanya. Tapos si Amy Marcos. Si Salvador Philip Epi.
si Marcolita Dan, si Abalos Benhar, si Kiko Pangilinan sa number 19, si Bundok number 20, si Tolentino 21, si Busita 22, Lambino Raul 23, Honasan Gringo 24, si JB Hinlo ay number 25, dikit pa rin eh. Number 26 si Vic Rodriguez, dikit din. Number 27 si Apollo Kibuloy. Tapos si bumaba na ng kalahati. So ibig sabihin, sa ngayon kinukonsidera ko po na ang mananalo ay mula po sa number 1, 6 plus 2, plus 6, 12, plus 6, 18. So mula sa number 7 hanggang number 24 ay matindi pang labanan. Hindi, hanggang number 21, ay matindi ang labanan. So, ito po, sa tingin ko ay medyo representative na rin ng kung ano ba talaga ang actual happening on the ground. Ito po ay sinabi ng Polsisya. Pero, may explanation po si Ronald Holmes ng Polsisya, president ng Polsisya. Ang sabi niya, ganito, sa kanilang regionaling system na pag-gather ng detalye, napansin nila ang Mindanao po ay nag-umpisa, umuunti-unti, baka mga nag-umpisa po ng black voting. Ibig sabihin pag black voting, yung 10 po kukunin nila. Yung Duterte, yung 10 sa Duterte, tapos magdagdag sila 2. At isa pang sinabi ni Polsisya President Ronald Holmes na ang lahat ng taga Mindanao ay 12 kandidato ang iboboto. So, ibig sabihin, maliban sa Duterte, may dadagdag silang 2. So, dahil dinadala ni Duterte si Kerubin, tsaka hinuanasan, baka pwede dalhin. Pero dinadala naman ni Sara si Amy Marcos at saka si Camille Villar, ay baka si Camille Villar tsaka si Amy Marcos ang idadagdag ng sa Mindanao na Duterte. Yan po, sinabi po yan mismo ni President ng Polsisya. So nakita mong litrato. Pagdating po sa Visayas, ang konti lang diferensya. Ang mga ugali po ng mga Visayan voters ay halos kaparehan ng mga Mindanao voters. So dito po, dito masisira, marami po ang masisira ng mga tawag natin na teorya ng mga political scientists. Kasi tingnan mo, kinabahan si Bongbong sa Cebu, sa Visayas, bakit nagpalabas siya ng 20 pesos na last strategy? Yan ang last hurrah sa sa kanyang mga last ditch effort kung tawagin, ay magbebenta ng 20 pesos na kilo na bigas. Pero problema, tinigil ng Comelec. May 1 na sila nakapagbenta ng 20 pesos. So, tinigil ngayon ng Comelec. Sinabi ng Comelec, sa May 13 na kayo magbenta tapos ng eleksyon. So, pagbebenta, ang ginawa naman lang, talagang matalino ito si Gwen. Kasi si Gwen Garcia pong utak niyan. Sinabi niya, pinapangako ko sa inyo, matutuloy yung 20 pesos na bigas. Di ba vote buying din? Basta makumpisa na sa 13, tulungan nyo lang ang kandidato ng alyansa. Vote buying yun. Kaya kakasuhan ko siya mo ng vote buying. Sa totoo lang, ginagamit mo pang sangkalan yung ibebenta nyo na sa 13 pa magsimula para inyo ipangako para humingi kayo ng boto na tutulungan ng lahat ng boto ng mga kandidato ng alyansa. Matindi talaga. Dami nyo, magaling talaga ang palusot. Tinanggalan na nga kayo ng karapatan na magbenta ng bigas kasi unang-una, pagbenta ng bigas ay vote buying po yun. Bakit? Kasi yung bigas na ibebenta nyo, ang halaga po nyo na totoo ay 33 pesos. So pag binenta mo lang ng 20, binigyan mo ang botante, binili mo yung boto niya sa halaga na 13 pesos kada kilo. Kung bigyan mo sa 10 kilo, ibig sabihin, 130 pesos ang binayad mo sa botante na bumili ng 10 kilo na 20 pesos per kilo, bumili ka ng boto sa halaga ng 130 pesos, magaling din, mautak din. Pero ito po ang problema ng
mga grupo ng BBM. Bistado na kasi kayo, kaya hindi natatalab. Ang mga botante diyan sa Visayas, sa totoo lang, tanggapin nyo, bilhin nyo kung kaya nyo kainin. Ang problema, marami na po nagreklamo. Hindi makakain 3 kilis o 3, kilis, Ilonggo pala yung kilis o yung Bisaya eh. 3 hugas ang bigas, mabaho pa rin daw. Yan ang 24 pesos. So paano kayo makakita? Huwag kayong umasa sa pangako ni Gwen Garcia na bibentahan kayo ng 20 pesos per kilo pagtapos ng eleksyon basta iboto nyo lang yung kanilang kandidato. Si Gwen Garcia matatalo to kay Pambari 4 sa patakbuhan ng pagka-presidente eh. Darling of the Cebuanos na ngayon si Pambari 4. At saka si Gwen Garcia ay binabaan ng suspension ng ombudsman dahil po sa pagbibigay ng kontrata ng permit sa quarry sa isang kontraktor. Walang environmental compliance certificate binigyan. So ngayon, ang katwiran niya, emergency daw yun. At hindi daw yun quarry permit, kundi kontrata sa desiltation, pagtanggal doon ng mga buhangin. Saan mo itatapon ang tinanggal mo buhangin? Hindi ko quarry niya rin. Talaga, Gweno, masyado kang, ang tawag sa iyo, hindi pa ako tawag. Bakit ka ba tinawag na wakwak ng mga Cebuano? Ha? Wawakwakin mo lahat ng ilog sa Cebu? So anyway, yan po ang litrato ngayon. Sabi ni Ronald Holmes, na presidente ng Pulse Asia, talaga daw ang buong Mindanao, 100% na estimate, 100%. Ang botante dyan tatakbo daw na 20, kung hindi ako magkali, 24 million. So, akalain mo yung gano'n, 24 million, ilan ba silang million? Tingnan natin. Wala akong record. So anyway, black voting sila at 12 ang iboboto nila. Yan. So kung gano'n, ang laki ng pagbabago. Siguro mga 9 na kandidato ng San Duterte ay mapapasok. At kung gano'n mangyari, maraming matatanggal sa botante sa kandidato ng alyansa. Kasi hindi sapat ang boto ng dami ng Luzon na makukuha ng alyansa para matabunan nila ang talo nila sa Mindanao at saka sa Visayas. Pero ang katotohanan, marami ang tayong kalye survey, siguro mahigit 50 na kalye survey na panood ko. Ang kalye survey po na lahat na aking pinanood, maliban sa Davao City, ay dito naganap sa Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Quezon, sa Tagaytay. Ang dami. Sa mga lugar na po yan, ay lamang po ang Duterte senators. Lamang na lamang. Ang layo. 50 as against 13. Yung iba 100 plus as against. Ganun po. Yan po ang survey at paniniwalaan ko na totoo. Kaya hindi po ako naniniwala na sa report ng survey kung ano iboboto ng Pilipino sa NCR, National Capital Region, at saka Balance of Luzon. Mind you, tingnan nyo, ayoko na mag-usaping regionalistic. Tingnan nyo, lahat na nagsasalita ng Bisaya, Visayan language, Waray, Ilonggo, Cebuano, Boholano, they all root for, majority of them, they all root for Duterte. Kaya kawawa po ang mga congressman na pumirma ng impeachment. Kaya kawawa dyan si Joke Frasco. Kasi inamin mismo ni Joke, huwag mo nang kasuhan ng cyber libel si Roberto Tiglao. Kasi totoo naman ang sinulat ni Roberto Tiglao na ikaw ay nagsalita na pinirmahan mo lamang ang impeachment laban kay Sara kasi kailangan mo ang pera na ibibigay para ibigay sa iyong constituents. Pareho lang kayo ng rason ni Mitch Kahayon diyan sa Caloocan na humingi siya ng patawad sa kanyang mga constituents sa pagpapirma kay Sara, sa impeachment Sara, kasi kailangan niyang pera para ipimigay daw niya sa kanyang constituents. Yun. So ngayon, makita nyo, hindi lang pala sa Mindanao at saka sa Visayas
ang lakas ng dating sa mga inaapi. Kasi kayo nang api. Alam mo naman mga Pilipino, napakakalimutan mga kasalanan ni Duterte dahil sa pang-api ninyo eh. So, ito naman, gusto ko lang i-address din yung mga iba dyan, ang kanilang sukatan kung anong fake news, anong hindi fake news. Sa kanila, ang hindi fake news kapag tinira mo si Duterte, hindi fake news. Eh di fake news yan para sabihin mo na hindi illegal ang arrest. Alam mo naman may konstitusyon tayo eh. Ang suprema dito sa ating bansa ay konstitusyon natin. Kung magbanggaan ang international law at konstitusyon, ang konstitusyon natin ang manaig sa loob ng Pilipinas. At dahil sa loob ng Pilipinas, tanging judge lamang ang pwede mag-authorize ng warrant of arrest. Hindi po pwede mag-apply ang judge ng ICC kasi labas ng bansa. Number 1. Pangalawa, hindi na tayo kasapi. Yan. Number 3, ay parang sinabi mo, yung warrant of arrest kay Kibuloy, gagamitin mo, arestuhin mo si Kibuloy yung panahon na yun na wala pa siyang kaso. Ganun po yun. Kaya, ang mga kaibigan ko dati, ang mga subscribers ko na gustong umalis sa akin, dahil daw kinakampihan ko yung paglabag sa karapatan ni Duterte, ay galit sila. Pero ito lang aking sasabihin, karapatan nyo po yun. Pasalamat naman ako at naging subscribers din ko kayo minsan. Sa akin lamang po, kahit kriminal po, may karapatan po sa batas. Ang karapatan ni Duterte doon na sinira, yung karapatan niya magkaroon ng abogado at binasahan pa nga siya ni Tory. Iyan na nga ang katibayan natin na si Tory mismo umaamin na may karapatan sa pag-abogado, binasahan niya, may karapatan kang manahimik, may karapatan kang magkaroon ng abogado at kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng bansa ng isa. Ang ginawa mo, hindi binigyan. Pinusasan mo si Attorney Salvador Medialdea, hinatak mo si Attorney Delgra, at saka hindi mo pinapasok si Attorney Sara Duterte para maging abogado ng kanyang ama. O si Attorney isa pa, yung Silvestre Villo, hindi mo pinapasok na isa diyang abogado. Nagsasabi ang batas, pwede ang abogado, ang mga akusado kumuha ng maraming abogado at wala kang karapatan magharang, Nick. Ha? Ito lang i-anunsyo ko, Attorney Delgra, hinahamon ko kayo. Si Attorney Salvador Medialdea at saka si Attorney Sara Duterte, hinahamon ko kayo. Kasuhan niyo po ng direct assault si Nicolas Torre sa pagsagawa niya, pagbabawal niya sa inyo na ma-exercise yung inyong power as a lawyer. To prevent a lawyer from exercising his official function is an act of direct assault. Akala siguro mga pulis, walang direct assault. Sa mga teachers din, pag nagtuturo yan, binawalan mo magturo, direct assault yan. Kagawad ng barangay, pag hindi mo pinagawa ng trabaho niya, direct assault din yan. So, yan lang po masasabi ko. At lumalabas po, sabi ni Ronald Holmes, sa Mindanao nagsusolidify ang black voting, 12. Sa Visayas ay hanggang 10 lang ang binaboto. Pero mukhang susunod po, pag lalo nyo pang nagpapakita kayo ng galit ninyo at inyong kasakiman at inyong pang-aapi sa mga Duterte, ayun, delikado kayo dyan. Matatalo po kayo. Yan lang po ang aking nasasabi. So ngayon, ang pinaka-problema ko, nalagay lang sa dalawang grupo ang awayan sa pampolitika. Kaya nawawala yung gitna. So anyway, may pag-asa naman tayo. Andyan si Bam Aquino lumulusot. Sana si Heidi Mendoza lulusot. Sana si Ariel Quiribin lulusot. Medyo sa baba sila. So ito lang po masasabi ko. Ladies and gentlemen, yung inyong pang-aapi dyan, yun po ang nagpadagdag ng boto. Marami po galit kay Duterte ay tumulong na lang, bumaliktad po sila dahil sa ginawa ninyong pang-aapi. At mind you, ladies and gentlemen, you are all wrong if you say that ICC has jurisdiction over Duterte. Ulitin ko, isang ulit ko na lang, maiksing argumento lang. Iniutos sa Artikulo 12, Paragraph 2
ng Rome Statute na bago ka mag-exercise, bago mo kakasuhan si Duterte, kailangan matupad ang kondisyon. Anong isa sa tatlong kondisyon? Ang unang kondisyon ay dapat member dapat at the time of the exercise of the power, at the time na sinampa ang kaso, dapat kasapi ang Pilipinas ng ICC. Hindi nakasapi. Read and analyze Article 12 sa lahat ng abogado, kay Attorney Bueno, na iba yung kanilang opinion, ginagalang ko rin opinion yun, but read and analyze. Si Attorney AG, Fiscal AG, pinagpipitagang fiscal, pati si Attorney Justice Antonio Carpio, Justice Adolfo Cascona, read and analyze Article 12, Paragraph 2 of the Rome Statute. Pagkatapos, pag binasa mo, kung gusto mo i-apply ang Article 127 na pag-withdraw, ay hindi po kasama ang preliminary examination para sa matters under consideration ng court. At pangalawang argumento dyan sa 127, hindi rin po kasama ang Office of the Prosecutor pag sinabi mo under consideration by the court, na kapag under consideration by the court at the time na member pa Pilipinas ay pwede pang pagpatuloy. Ganun lang yan. Problema lang, preliminary examination lang pinapakita nyo. At ang nag-consider lang yan ay Office of the Prosecutor. The action of the Office of the Prosecutor cannot be an action of the court. Kasi iba yung court, mga court sa judges sa pre-trial chamber court, judges sa trial chamber court, judges sa appeals court. Hindi po pwede masabi na action ng court, capital C, ang action ng Office of the Prosecutor. At sa loob ng opisina ng ICC as a whole, 4 sila ang opisina dyan. Una, Office of the President of the International Criminal Court. Second, yung mga judges. 3 klaseng judges yan. Judge sa pre-trial chamber, judge sa trial chamber, saka judge sa appeals chamber kung mag-apila. Tapos, pangatlo, Office of the Prosecutor. Yan po ang fiscal sa Pilipinas. Tapos, ang pang-apat, Office of the Register. Anong register? Yan yung clerk of court na tagatanggap, tagahawak ng lahat ng records ng kaso. So, clear? And under Article 39 of the Rome Statute, it says that all the 4 organs are independent of each other and they are separate of each other. One's action cannot dictate on the other. The action of the Office of the Prosecutor cannot dictate the other organs, and to make the action of the Office of the Prosecutor as also binding to all others, and to make it binding para masabi mo under consideration by the court. See? So, gano'n lang po kasimple niyan. Ako, magpapaano ako. Kasi unang-una kong basihan, tama po ang aking argumento dahil tama ang batas na ginagamit ko. At dahil suportado ako ng 2 judge na kumontra sa desisyon ng 3 judge. Pero yung desisyon na yun na binasura ang apila ng Pilipinas kung may authority ba ang ICC o wala. Mali kasi dyan si Office of Solicitor General Solgen Menardo Guevara. Hindi siya nag-apila, hindi niya challenge ang jurisdiction. Ang nung challenge niya, complementarity rule lang. Sinabi niya lang, we request for the deferment of the action of the ICC because of the fact that the Philippines can in fact exercise its jurisdiction and we are capable. Kaya we are requesting for the deferment of the action of the ICC. Pinagbigyan sila ng ICC. Pero hindi pa rin ginawa. Kaya ang chinalis lamang ni Menardo Guevara ay complementarity rule na i-admit ang kaso kung mag-apply na pabor sa ICC ang complementarity rule. Anong ibig sabihin ng complementarity rule? Ang ibig mo sabihin yan, kung hindi kaya ng Estado, ay kukunin na ng ICC. Hindi nyo pala kaya eh. Kaya mag-complement na lang ang ICC. So that explains the reason. At under Article 19,
may karapatan ang akusado na magcha-challenge ng jurisdiction ng ICC. That's it. So simple as that. Do not belabor your minds na argumento nila nabarinig ko si Attorney Gilbert Andres. Sabi niya, the ICC tends to look at the entirety. Attorney, ang ICC po, tingnan mo mga desisyon niya. They look at the letters of the law. They are not considering matters even in the entirety kung hindi nakasulat. Kung ano nakasulat na text, yan ang sinusunod dyan. Iba yun. Hindi mo pwede sabihin na in the interest of justice na 30,000 ang pinatay. Bakit? Pwede nyo naman kasuhan dito sa Pilipinas at hindi pa rin mawawala yung hinahamol na katarungan. Kung sino man katarungan. At kung kaya nila kinasuhan si Kibuloy, bakit hindi nila kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas? Yan lang po ang aking masabi, mga kababayan ko.